Magandang tanghali o magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Ganon din sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang panig ng daigdig. Maraming salamat po sa ating Diyos dahil sa oras pong ito ay makakapagbasa na naman po tayo ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo ba mga kaibigan, talagang matindi na po ang galit yata ng kaaway sa buhay ko kasi nandun na po ako sa terrace para doon po sana sa mga ulap ang ating makikita o view dito sa ating video. Alam niyo po ba, pag simula ko pong magbasa ng Word of God, bigla pong nagpatugtog ng music ang kapitbahay. Inulit ko na naman po. Huminto din siya. Inulit ko uli, nagpatugtog uli. Tapos biglang may lumagabag dyan sa terrace. Ewan ko kung anong nahulog na wala namang hangin. Tapos maya-maya, ito naman talaga si Lolo Dodong. Talagang isa rin tukso sa buhay ko dumaan. Nagbaklas ng mga kadena ng kanyang bike at distraction po ang nangyari. Kasi ganun po talaga. Talagang sinusubok po yung aking pasensya mga kaibigan. Tapos, in-stop ko po ang video ko. Uulitin ko na naman uli at pumasok na nga po ako dito uli sa loob ng aming kubo. Ayun, huminto po ang music na kaliwat kanan dahil andito ako sa loob. Ngayon, kung isipin ko na babalik ako doon sa terrace, baka patugtugin na naman uli ng malakas, makaka-copyright po tayo in Jesus name. Ano po? Talagang hindi po simple itong ginagawa natin mga kaibigan, ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya si Satanas gumagawa rin talaga ng distraction at ingay at naroon na gusto niya tayong inisin. Pero purihin ang Panginoon, hindi po tayo maiinis kasi tayo po ay gabay ng ating Diyos. At ipaglalaban po natin ang salita ng Diyos kahit anuman ang gagawin ng distraction ng kaaway. Wala po silang magagawa. Bakit? Kasama po natin ang Diyos dahil ang salita po niya ang ating inihahayag dito sa social media. Ano po? Kaya mga kaibigan, salamat sa Diyos. Alam ko at ramdam ko na tayo ay sinasamahan ng ating Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Salamat sa banal na Espiritu Santo na siyang nagpapaunawa sa atin ng salita ng Diyos. At salamat sa pag-ibig ng ating Panginoon dahil kahit man ang mga mahal natin sa buhay ang ginagamit minsan ng kaaway para i-distract ng ating ginagawa, ay naroon pa rin ang ating pangunawa at ang ating pagpapatawad at naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Ano po? Kaya mga kaibigan, hindi ko na po talaga pakatatagalin pa. Patuloy po ko po kayong inaanyayahan na magbukas ng Biblia sa aklat pa rin po ng Nehemiah o Nehemias, chapter 7. Ang title po nito ay Naglagay ng mga pinuno sa Jerusalem. Chapter 7 verse 1. Nayari ang muog ng lungsod at naikabit na ang mga pintuan nito. May itinalaga na ring mga bantay, pati ang mga Levita at mga mang-aawit ay may kanya-kanyang gawain. Pagkatapos nito, ang Jerusalem ay inilagay ko sa pamamahala ng 2 taong mapagtitiwalaan, si Hanani na aking kapatid at si Hananias na pinuno ng mga bantay. Itong huli ay may takot sa Diyos at subok na ang katapatan. Iniutos kong ang mga pinto ay bubuksan lamang pag mataas na ang araw at isasara agad paglubog ng araw bago mamahinga ang mga bantay. Iniutos ko rin kumuha sila ng mga magbabantay na mga taga-Jerusalem, bigyan ng lugar na tatalibaan at ang iba'y magbantay sa tapat ng kani-kanilang tahanan. Ang talaan ng mamamayan. Malawak ang lungsod, ngunit iilan pa ang mga tao at wala pang nagpapagawa ng bahay. Ang aking isip ay pinuko ng Diyos upang tipunin ang mga tao at ang kanilang mga pangulo't pangunahin para sila'y itala ayon sa angkan. Natagpuan ko ang talaan ng mga angkang unang nagbalik mula sa pagkatapon. Ito ang mga Hudyong nabihag ng Haring Nabucodonosor ng Babylonia at muling nakabalik sa Jerusalem at iba't ibang bayan ng Juda. Ang mga pangunahin nila ay sina Zorobabel, Jesua, Nehemias, Azarias,
Raamias, Nahamani, Mardoqueo, Bilsan, Mispirit, Bigvai, Nihom at Baana. Ito ang mga Israelita. Angka ni Paros 2,172, angka ni Sipatias 372, angka ni Ara 652, angka ni Pahat Moab mula sa lipi ni Jesua at Joab 2,818, angka ni Elam 1,254, angka ni Sato 845, angka ni Sakay 760, angka ni Binoy 648, angka ni Bibay 628, angka ni Azgad 2,322, angka ni Adonikan 607, angka ni Bigvai 2,067, angka ni Adin 655, angka ni Ater na tinatawag ding Ezekias 78, angka ni Hasum 328, angka ni Bisay 324, angka ni Harif 112, angka ni Gabaon 75. Ito naman ang talaan ng mga nagsibalik ayon sa bayang pinagmula ng kanilang mga ninuno. Ang taga Bethlehem at Netofa 188, mga taga Anatot 128, mga taga Asmavet 42, mga taga Kiryat Jearim, Kafira at Birot 743, mga taga Itama at Giba 621, mga taga Mikmas 122, mga taga Betel at Hay 123, mga taga Nibo 52, mga taga Ilam 1,254, mga taga Harim 320, mga taga Jericho 345, mga taga Lud, Hadid at Ono 721, mga taga Sinaa 3,930. Sa mga saserdote, angka ni Jedaya mula sa lipi ni Jesua 973. Angka ni Imer 1,052, angka ni Pasor 1,247, angka ni Harim 1,017. Sa mga Levita, angka ni Jesua at Kadmiel mula sa lipi ni Hudiva 74, mga nganta, angka ni Asaf 148, mga bantay sa templo, angka ni Salyum Ater, Talmon, Akub, Hatita at Suba 138. Tagapaglingkod sa templo, angka ni Naziha, Hasofa, Tabaot, Kirosia, Padon, Libana, Hagaba, Salmay, Hanan, Gidel, Gaba, Riaya, Risen, Nikuda, Gasam, Usa, Pasya, Bisay, Miyunim, Nifosisim, Bakbuk, Hakufa, Harhor, Baslit, Miheda, Harsa, Barkos, Sisira, Tema, Nisia, at Hatifa. Mga angka ng mga tagapaglingkod ni Solomon, angka ni Nasutay, Sofiret, Berida, Jaala, Darkon, Gidel, Sifatiyas, Hatil, Rukitit, Hasibaim at Amon. Ang kabuuan ng nakabalik sa mga naglilingkod sa templo mula sa angka ni Solomon ay 392. Ito naman ang mga nakabalik mula sa Telmila, Harsa, Kirub, Adon at Imer, ngunit hindi nila napatunayang sila mga Israelita. Mga angka ni Nadilaya, Tobias at Nikuda 642. Ito naman ang mga nakabalik na mga angka ng saserdote, ngunit hindi nila mapatunayan kung saang angka ni Nahubaya, Hakus at Bersilai. Ang lipi ng angka ni Bersilai ay napangasawa ng anak na babae ni Bersilai na Galaadita, at sa pangalan na ng kanyang biyanan siya tinawag. Hinanap nila ang kanilang talaan sa hanay ng mga angkan, ngunit hindi nakita, kaya sila'y hindi kinilalang mga saserdote. Pinagbawalan sila ng gobernador na sumalo sa pagkaing banal, maliban kung may sumipot na saserdoteng sasangguni sa Urim at Tumim. Ang kabuuan ng mga bihag na kabalik ay 42,360. Ang mga katulong na lalaki at babae ay 7,337. At ang mga awit na babae at lalaki rin ay 245. May napabalik ding 736 na kabayo,
245 na mula, 435 na kamilyo, at 6,720 na asno. Maraming mga tao ang nagkaloob para ipagawang muli ang templo. Ang gobernador ay nagkaloob ng 270 unsang ginto, 50 mangkok na pilak, at 530 na kasuotan ng mga saserdote. May iba pang mga pangulo. Sambahayan nagkaloob ng 5,400 unsang ginto at 51,450 unsang pilak. Ang kabuang ipinagkaloob ng iba pang mga tao ay 5,400 unsang ginto, 46,770 unsang pilak, at 67 kasuotan ng saserdote. Ang mga saserdote, Levita at iba sa mga tao ay doon tumira sa Jerusalem at kanugnog puok ang mga bantay pinto, mga awit, tagapaglingkod sa templo at ang iba pang mga Israelita ay doon naman tumira sa kanilang mga bayan. Chapter 8. Binasa ni Isra ang kautusan. Sumapit ang 7 buwan ng taon at ang mga Israelita ay nasa kanila ng bayan. Nang unang araw ng buwang iyon, nagkatipon silang lahat sa Jerusalem sa liwasang bayang nasa makapasok ng pintuang patungo sa tubig. Hiningi nila kay Isra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ni Yahweh sa bayang Israel. Si Isra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan ng nasinugo ni Yahweh ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Isra ang aklat, dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Sa kanan niya ay nakatayo sina Matitias, Sema, Anaya, Orias, Helsias, at Maasyas. Sa gawing kaliwa naman naroon sina Pidaya, Misael, Malkiyas, Hasum, Hasbadana, Sakarias, at Mesulam. Si Isra ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin si Yahweh ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos nagpatirapa sila biglang paggalang kay Yahweh, tumayo ang mga tao at ang kautos ay ipinaliwanag sa kanila ng mga Levitang sina Jesua, Bani, Seribayas, Jamin, Jacob, Subitay, Hodias, Maasyas, Kilita, Asarias, Hosabad, Hanan, at Pilaya. Binasa nila nang maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila kay Yahweh na inyong Diyos. Wika ni Nehemias, at Isra. Ang mga Levita, nakikinig ang mga tao at umiiyak. Kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang, ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila kay Yahweh, ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao'y inaliw ng mga Levita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang ipinaliliwanag sa kanila. Ang pista ng mga kubol. Nang sumunod na araw, nagtipon sa harapan ni Isra ang mga pangulo ng sambahayan kasama ang mga saserdote at Levita upang mag-aral ng kautusan. Natagpuan nila sa kautusan na nagbigay si Yahweh ng utos kay Moises tungkol sa pista ng mga kubol. Ang utos ay dapat
lumagi sa mga kubol sa panahong iyon, kaya't nagpalabas sila ng utos para sa mga taga-Jerusalem at mga iba pang mga lungsod at bayan. Lumabas kayo sa mga burol at pumutol ng mga sanga ng olibo, aguho, merto, palma at ng punong kahoy na mayayabong upang gawing mga kubol. Gayon nila sinunod ang utos, gumawa sila ng kubol sa kanilang bubungan, bakuran at sa palibot ng templo. Gumawa rin sila ng mga kubol sa liwasan sa pagpasok sa pintuan patungo sa tubig at pintuan ni Ephraim. Ang lahat ng nagbalik mula sa pagkatapon ay nagsigawa ng kanya-kanyang kubol at doon sila tumira. Hindi pa ito ginawa kailanman ng mga Israelita mula ng panahon ni Josue na anak ni Nun, Unan hanggang ngayon. Ang lahat ay masayang masaya. Ang aklat ng kautusan ay pinabasa araw-araw mula sa unang araw hanggang katapusan. 7 araw silang nagpista. At sa ikawalong araw, ayon sa kaugalian, nagkaroon sila ng pangwakas na palatuntunan. Chapter 9. Ipinahayag ni Isra ang kasalanan ng Israel. Noong ika-24 na araw ng buwan ding iyo, nagtipon ang mga Israelita upang mag-ayuno. Nagsuot sila ng magaspang na damit at naglagay ng abo sa kanilang ulo. Ito ang kapahayagan ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Inihiwalay nila ang mga tunay na Israelita sa mga dayuhan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at ang mga kasamaan ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras. Samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos 3 oras din silang nagpahayag ng kanilang mga kasalanan at nagbigay galang kay Yahweh. Nooy nasa isang entablado ang mga Levitang sina Jesua, Bani, Kadmiel, Sibanayas, Buni, Serebias, Bani at Kinani at tumatawag ng malakas kay Yahweh. Ang iba namang mga Levit ay nananawagan sa mga tao upang sumamba. Ito'y sina Jesua, Kadmiel, Bani, Hasabnias, Serebias, Hodias, Sibanyas at Pitahiyas. Sabi nila, tumayo tayo at magpuri kay Yahweh na ating Diyos. Purihin siya magpakailanman. Purihin ang lahat ang kanyang pangalan, bagaman walang papuring magiging sapat. Dalangin ang pagsisisi at ang lahat ay sama-samang nanalangin. Ikaw lamang, Yahweh, ang Panginoon. Ikaw ang lumikha ng kalangitan at mga bituin. Nilikha mo ang lupa, ang dagat at lahat ng naroroon. Binigyan mo sila ng buhay, sinasamba ka ng lahat sa kalangitan. Ikaw, Yahweh, ang humirang kay Abram. Ikaw ang nagligtas sa kanya sa Ur ng Babylonia at tinawag mo siyang Abraham. Nasumpungan mo siyang tapat sa iyo at ikaw ay nakipagtipan sa kanya. Ipinangako mo sa kanyang lahi ang Kanaan, ang lupaing tinitirahan ng mga Hiteo, mga Amoreo, Perisyo, Hibosyo at Gergesyo. Tinupad mo ang iyong pangako sa kanila sapagkat ikaw ay tapat. Nakita mo ang kahabag-habag na kalagayan ng aming mga ninuno sa lupain ng Ehipto at dininig mo ang kanilang panawagan sa dagat ng mga tambo. Gumawa ka ng kababalaghan laban sa Faraon, laban sa kanyang mga pinuno at mga tauhan. Alam mong nagmalupit sila sa aming mga ninuno. Ang ngalan mo'y tanyag pa hanggang ngayon sa harapan namin. Hinati mo ang dagat at sila'y dumaan sa tuyong lupa. Ang mga humabol sa kanila'y nilunod mong lahat, parang mga batong lumubog sa nagngangalit na dagat. Pinatnubayan mo sila ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi sa kanilang paglalakbay. Buhat sa langit, nanaog ka sa bundok ng Sinai at kinausap mo sila roon. Binigyan mo sila ng mga tuntuning makatarungan, mga batas at mga utos na mainam. Tinuruan mo silang maangkin
mangilin sa araw ng pamamahinga at ibinigay mo sa kanila ang iyong kautusan sa pamagitan ni Moises. Nang siya'y magutom, pinahakdan mo sila ng pagkain mula sa langit, at nang sila'y nauhaw, pinainom mo ng tubig mula sa bato. Ibinigay mo sa kanila ang lupaing iyong ipinangako, ngunit naging palalo ang aming mga ninuno. Tuloy po tayo sa awit. Nagmatigas sila at sinuway ang iyong mga utos. Nilimot nila ang ginawa mo para sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at ayaw sumunod. Dahil sa kanilang kapalaluan, kumuha sila ng pangunahin upang magbalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ikaw ay Diyos na mapagpatawad, mahabagin, matatag at mapagtimpi, at di mo sila itinakwil. Gumawa sila ng Diyos ang hugis baka at sinabing iyon ang naglabas sa kanila sa Ehipto. Gayon kanila nilapastangan, ngunit hindi mo pa rin sila pinabayaan sa ilang sapagkat dakila ka at mahabagin, hindi mo inalis ang haliging ulap at ang apoy. Upang may patnubay sila sa araw at gabi, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu. Itinuro mo sa kanila ang dapat nilang gawin. Patuloy mo silang pinakain ng mana at binigyan mo sila ng tubig na inumin. 40 taon sila sa ilang, ngunit hindi sila nagkulang ng kanilang pangailangan. Bakit naluma ang kanilang damit? Ni namaga man ang kanilang mga paa sa paglalakad. Pinagkalooban mo sila ng kapangyarihan. Malupig at masakop ang ibang kaharian. Pati ang mga lupain sa Sihon, hari ng Hesbon, at ni Og, hari ng Basan, ay kanilang nasakop. Pinarami mo ang kanilang lahi, paris ng mga bituin sa langit. Ibinigay mo sa kanila ang mga lupain na ipinako mo sa kanilang mga ninuno. Pinasok nga nila ang tuparin ng Kanaan, ang lupain ng Kanaan. Nilupig nila ang mga naninirahan doon. Pinasuko mo ang kanilang mga hari at ang mga tauhan nito'y ibinigay mo sa kanilang kamay. Pinasok nila at nalupig ang mga nakukuta ang lungsod ng mga kaaway. Nakuha nila ang matataba nilang lupain at nasamsam ang kanilang mga ari-arian. Mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan at halamanan. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan. Ano pat tuwang-tuwa sila sa kanilang natamo, ngunit kinalaban ka pa rin. Tinalikda nila ang iyong kautusan, pinatay nila ang mga propeta na sinugo mo upang sila'y panumbalikin sa iyo. Lagi ka nilang inuuyam, dahil sa ginawa nila, ipinaubaya mo sila sa kamay ng kanilang mga kaaway. Ipinaalipin mo sila at pinahirapan, ngunit nang sila'y tumawag sa iyo, dininig mo pa rin sila mula sa langit. Sa habag mo sa kanila, binigyan mo sila ng mga pinunong magliligtas. Sa kabila ng lahat ng ito, nang maging panatag ay lumabag na naman sa iyo, kaya't hinayaan mo na namang malupig sila ng mga kaaway nang sila'y muling magsisi at humingi ng tulong. Dininig mo sila mula sa langit. Paulit-ulit mo silang iniligtas. Binabalaan mo silang manumbalik sa iyong kautusan, ngunit sa kanilang kapalalo ay lalo nilang nilabag ito. Bagamat ang kautusan mo'y nagbibigay buhay, sa katigasan ng kanilang ulo'y hindi nila ito sinunod. Maraming taon na pinagtiisan mo sila, sinugo mo pa sa kanilang iyong mga propeta, ngunit hindi pa rin sila nakinig. Kaya't ipinasakop mo na naman sila sa mga dayuhan, ngunit hindi mo rin sila natiis, hindi mo rin sila itinakwil at nilipol. Napakadakila at mahabagin kang Diyos. O Diyos, aming Diyos, tunay kang dakila. Nakapangingilabot ang iyong kapangyarihan, tapat ka sa iyong mga pangako.
mula pa nang kami lupigin ng mga hari ng Assyria. Magpahanggang ngayon, lubos ang aming paghihirap, lahat sa amin maging ang aming mga hari, mga pangulo, saserdote at propeta, mga ninuno. Alalahanin mo kami sa aming pagdurusa. Makatawiran ka sa iyong pagpaparusa pagkat ikaw ay tapat, gayong kami nagkakasala. Ang aming mga hari, prinsipe at saserdote, maging ang mga pinuno ay di sumunod sa iyong kautusan. Ang mga utos mo't babalay di nila pinakinggan. Sa gitna ng kasaganaang tinatamasa nila, sa ilalim ng mabuting pamamahala ng kanilang mga hari, sa kabila ng malalawak at matatabang lupang kanilang minana, hindi pa rin sila nagbalik loob at naglingkod sa iyo. Ngayon, sa lupang ito na iyong ipinamana, sa lupang ito na ang pagkaisagana, kami busabos at alipin ang dahilay sapagkat kami nagkasala. Kaya ang nagsasawa sa anin ng bukid ay ang mga haring sa amin lumupig. Nasusunod nila anumang ibigin, pati mga kawan nami inaangkin o sukdulan na itong hirap namin. Pangakong susundin ang kautusan dahil dito, kaming mamamayang Hudyo ay gumawa ng isang nakatitik na panata. Ito'y lubos na sinang-ayunan at nalagdaan ng mga pinuno, mga Levita at mga saserdote. Chapter 10. Ang unang lumagda bilang pagsang-ayon ay si Gobernador Nehemias na anak ni Hakalias. Pagkatapos ay si Sidikayas at ang mga saserdoteng sina Seraya, Asarias, Jeremias, Pasur, Amarias, Malkiyas, Hato, Sibanyas, Maluk, Harim, Mirimot, Obadias, Daniel, Geniton, Baruk, Mesulam, Abias, Miamin, Maasyas, Bilgay at Simaya. Sumunod ang mga Levitang sina Jesua na anak ni Asanias, Binoy mula sa sambayan ni Hinadad, si Kadmiel, sina Sibanyas, Hudias, Kilita, Pilaya, Hanan, Mika, Rehob, Hasabias, Sakor, Seribaya, Sibanyas, Hudias, Bani at Benino. Sa mga pinuno, ang lumagda naman ay sina Paros, Pahat Moab, Ilam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bibay, Adonias, Bigbay, Adin, Ater, Isikayas, Asor, Hodias, Hasum, Bisay, Harif, Anatot, Nibay, Magpiyas, Mesulam, Hizer, Mesibabel, Saduk, Jadua, Palasyas, Hanan, Anaya, Usyas, Hanamias, Hasub, Halubis, Pilha, Subir, Subik, Nihom, Hisabna, Maasiya, Ahayas, Hanan, Anan, Malyuk, Harim at Baana. Ang kasunduan, kami ang buong bayan ng Israel, mga saserdote, mga Levita, mga bantay, mga awit, mga manggagawa sa templo. Kaming mga lumayo sa mga dayuhan sa aming lupain dahil sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati ang aming asawa at mga anak na pawang may sapat na pag-iisip ay nakikiisa sa aming mga kapatid na mamahala sa amin at may pagsumpang nangangako na tutuparin ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamagitan ni Moises. Susundin naman ang lahat ng tuntunin at utos ni Yahweh na aming Diyos. Hindi namin pahihintulutang mag-asawa ang aming mga anak sa mga dayuhang naninirahan sa aming lupain
kung sila'y magdala ng trigo o anumang paninda sa araw ng pamamahinga, hindi kaming bibili sa kanila tuwing ika-7 taon. Hindi namin tatamnan ang mga bukirin at ipatatawad namin ang aming mga pautang. Taon-taon, magbigay ang bawat isa sa amin ng 3 parte ng isang siklo para sa gawain ni Yahweh, tinapay na handog pang araw-araw, na handog, na pagkain at susunugin, handog sa araw ng pamamahinga, pista ng bagong buwan at iba pang kapistahan, handog pang kasalanan ng Israel, at handog para sa iba't ibang pangailangan sa templo. Nagsapalaran kaming lahat, mga saserdote, levita at mga mamayan, para malaman kung aling angkan ang magdadala ng kahoy na panggatong sa mga handog sa dambana. Si Yahweh ayon sa hinihingi ng kautusan, taon-taon kami na ang magdadala sa bahay ni Yahweh ng mga unang ani ng lupain at unang bunga ng mga punong kahoy. Dadalhin din namin sa mga saserdote na maglilingkod sa templo ang mga panganay naming anak na lalaki upang italaga sa paglilingkod sa Diyos. Ang panganay na anak ng baka, tupa at kambing para naman ihandog ayon sa hinihingi ng kautusan. Magdadala rin kami ng minasang harina mula sa unang ani ng trigo at ang unang bunga ng bawat punong kahoy. Magbibigay rin kami ng 10 ng mga inani. Saan na po ba tayo? Ayun, ulitin ko po mga kaibigan. Magbibigay rin kami ng 10 ng mga inani sa aming lupain. Ngunit ang 10 ito ay kukunin na sa amin ng mga Levita at sila na ang magdadala sa templo. Sa samahan ng isang saserdote ang mga Levitang magtitipon ng 10. Andali mga kaibigan, nasaan na ba tayo? Gumalaw ang ating Biblia. Ang 10 bahagi nito ay dadalhin nila sa templo para gamitin doon. Ang mga Israelita at ang mga Levita ang magdadala ng mga natitipong trigo, alak at langis para itago sa mga budiga ng mga kagamitan sa templo. Dito, tumitira ang mga saserdoteng naglilingkod, ang mga bantay at mga aawit. Hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Yun mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo sa chapter 12. Ay 11, ano? pa tayo, hindi po Chapter 10 lang po tayo. Mula po sa chapter 7 ay hanggang chapter 10 lang po tayo. Bukas po ay chapter 11 and 13. Yan na po ang last na bahagi ng Nehemias o Nehemiah, ano po. At yun nga po ang natutunan natin sa ating binasa, nakita po natin ang mga angka ng Israelita na muling tinipon ng ating Panginoon sa pangunguna ni Nehemiah, at talagang napakagandang leader po naman talaga ito si Nehemiah. Organized po lahat ng tagapaglingkod sa templo ni Yahweh ay talagang inisa-isa niya, at ang lahat ng mga angkan ay kanyang itinala uli, at nakita po natin na marami na naman pong natipo na mga Israelita na gaya po ng mga bituin sa kalangitan, kasi yan po ang pangako ng ating Panginoon sa buhay ni Abraham, na ang lahi ni Abraham mula kay Isaac
ay magiging kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa karagatan. So, hindi po nalipol ng kahit sino pa man ang lahi ng mga Israelita. Pero, alam niyo mga kaibigan, ang highlights po, ang nakita ko po talaga dito ay yung pangunguna ni Nehemiah. Si Nehemias po ay talagang napakabuting pinuno. Ipaglalaban niya ang tama at ipagpapatuloy niya yung kanyang sinimulan para po sa ating Diyos. Hindi po siya nagsimula para sa kanyang sarili, para maging tanyag siya, at hindi rin para sa kanyang mga pamilya, kundi siya po ay gumawa ng isang bagay para sa ating Panginoon, para maihayag, maitanyag uli ang ating Diyos. At yun pong mga kasulatan yan ay isiniwalat na naman nila uli sa mga Israelita, dahil yung mga bata, ang mga kabataang Israelita ay hindi po nila nakita at hindi na po nila narinig yung mga pangako ng Panginoon sa buhay ni Moises at sa mga Israelita na kapanahonan ni Moises. Pero yun nga po ang isang leader sa isang pamilya po, naalala ko na naman ang mga magulang kung minsan ay hindi rin po sila minsan good leader, kasi lahat po ng tao ay may pagkukulang, pero bagaman may kahinaan, hindi ipinakita ni Nehemiah yung kanyang takot, di po ba? Bilang tao, siyempre nung pinagbabantaan na siya ng mga hari at kung ano-ano ang mga ipinaparatang sa kanya, siyempre po bilang tao, hindi na po siguro na ilagay dito sa Biblia. Nakaramdam din po yun si Nehemiah ng takot. Pero dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, ay hindi po siya sumuko, kundi pinagpatuloy po niya ang kanyang magandang layunin sa mga Israelita at maitayo muli ang templo ni Yahweh. Mula doon sa pagkatapon ay unti-unti pong nabuo, gumanda uli ang Jerusalem dahil nagpadala ang Diyos ng isang Nehemiah o Nehemias na handang ibuwis ang buhay para sa kanyang mga kababayan. Para hindi po magmukhang kahabag-habag ang kanyang mga kapwa Israelita sa Jerusalem. Sa isang pamilya naman mga kaibigan, pamilya ng Pilipinas, mula sa ating presidente hanggang sa pinakamababang kapulungan ng paglilingkod sa barangay, alam niyo po bilang isang leader, dapat po talagang ipinaglalaban ay yung kapakanan ng mga mamamayan, hindi yung kapakanan ng kanilang pagkatao bilang presidente o bilang senador, gobernador o kung ano pa man ang kanilang mga pangalan o mga tawag sa kanila. Dahil ang isang leader ng bayan na totoo ay kapakanan ng kanyang mga nasasakupan o mga taong bayan ang kanyang uunahin, hindi yung kanyang sarili at sariling kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos na gamit ang kanilang mga buhay para mapamunuan ng tama ang mga nasasakupan ng mga mamamayan. Sa pamilya naman, yan po dapat sa pamilyang Pilipino, kasi meron din po tayong leader. Sa pamilya naman, minsan, kapag hindi po nagagawa ng ating mga magulang, yung panganay naman po ang gumagawa ng isang plataforma para po sa pamilya. Bilang panganay na kapatid, ay siya yung tumitimbang-timbang at tumitingin sa sitwasyon. Naalala ko yung isa naming kadugo din siguro, kapamilya pa rin, na siya po yung isang magandang halimbawa at magandang example sa kanyang mga nakababatang kapatid. Ngunit meron po akong nakita na isang bagay doon sa kanyang sinabi, na sabi niya talagang nagsakripisyo siya kasi mahal na mahal niya
ang kanyang mga kapatid. Na kahit wala na ang kanilang mga magulang, ay naroon pa rin ang kanyang pagmamahal at hindi nagbabago. Kahit siya ay may pamilya na, pero hindi nagbago ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit, pag-aalala sa kanyang mga kapatid. So yun lang naman po ang kagandahan doon. Magagawa po ng isang leader ng bansa, isang leader ng church, isang leader ng pamilya kapag ang umiiral po ay ang pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pag-ibig po ng Diyos talaga ang susi ng lahat. Hindi po tayo matatakot, hindi tayo manghihina, hindi tayo manglulupaypay kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, na gagawin natin lahat, tatapusin natin ang mga sinimulan natin alang-alang sa Panginoon at ang pagmamahal natin sa Diyos. Dahil wala naman po talaga tayong pwedeng gawin sa panahon ito, kundi yung mga bagay na tama, yun po ang gawin natin para po sa ikatatahimik ng bawat isa, kunyari pamilya man, at mayroong mga sigalot, mayroong mga misunderstanding, kailangan mayroong talagang isang leader sa pamilya na magiging, anong tawag dito? Peace, yung tagapamayapa, yan. Kasi kung wala pong tagapamayapa sa isang pamilya o sa isang samahan, wala pong magandang mangyayari, wala pong magandang resulta, kundi naroon pa rin po ang mga bagay na problema na hindi pa rin naaayos. Kaya yun lang mga kaibigan, sa hapong ito ang aking naunawaan at meron po akong naalala mga kaibigan. Ito na naman po ang aking patotoo sa inyo. Nung bago pa lang po ako na worker sa isang church, sa kauna-unahang church na full gospel, ayoko na pong banggitin, meron pong nangyari doon at hindi ko po naunawaan. Meron daw pong, kasi di po ba yung ating mga worship leader kapag ando na po sa taas ng stage, ay talagang, ang alam ko po yan ay talagang yung anointing ng Panginoon ay nasa kanila na, at ang presensya ng Holy Spirit ay nararanasan na nila. Kaya nga po yung kilabot habang sila ay umaawit. Ngunit may mga panahon po na habang umaawit ay biglang umiiyak at lumuluhod. Gaya po nung ating binasa kanina na panalangin nila sa Panginoon. Parang nababagbag yung puso ko habang binabasa ko po yung panalangin nila sa Diyos at ibinabalik nila sa Panginoon yung panalangin ng pagbabalik ng mga ginawa ng Diyos sa kabutihan sa angkan ng mga Israelita. So, meron po kaming church sa leader sa worship. Ngayon, bagong-bago po ako, hindi ko po alam yung sinasabing presensya ng Holy Spirit. Basta umaawit lang po ako at dinadama ko kung ano po ang pakiramdam ng time na yun. Ngunit meron pong isyong nangyari. Ako po daw ay pinagtawanan ko yung umiiyak na worship leader. Pero hindi po talaga totoo mga kaibigan, kasi nung time na yon, bagong-bago pa lang ako. Hindi ko nga po alam kung ano po yung uri ng aking nararamdaman. Nandun parang lumalaki ako, parang nangingilabot ako, naiiyak ako. At hindi ko po maipaliwanag. So, paano ko po pagtatawanan ng isang worship leader, yun pala, ako lang po ang itinuro. Kasi ayaw nilang ituro yung totoong tumawa na talagang batikan na po sa paglilingkod doon sa church. Sa church po, kasi kung sa Panginoon, hindi po niya gagawin yung pagtatawanan niya ang kanyang worship leader, So, sa madalit salita, ako po ay pinatawag ng buong kapulungan ng leadership sa aming church. Akala ko po natuwa sila sa akin kasi bagong worker ako, kaya ang ginawa ko po, nagbihis po ako ng maganda para matuwa po sa akin yung mga leader namin. Tapos, nasa long table po kami. Alam niyo mga kaibigan, yung leader, yung tatay ng batang iyon na aming worship leader, talaga nakapinpoint po sa akin yung kamay niya. Sabi niya sa akin, bakit mo pinagtawanan ng aking anak habang kumakanta, habang nag-worship?
Nagulat po ako sa tanong, bakit mo pinagtawanan? Para bang siguradong sigurado siya na ako ang gumawa. Para bang hinusgahan niya ako agad. Dapat po sana sa isang leader nagtanong muna na totoo ba, Sister Rayleigh, na yung nabalitaan namin na pinagtawanan mo daw ang aming anak habang nagpapaawit. Dapat ganun po sa isang mga Vatican na church leader. Ako po bagong-bago, parang wala pa po akong isang buwan na worker. So nabigla po ako. Pagtingin ko po sa aming pastor, nakatingin din po sa akin na parang nang uusig. Pagtingin ko po sa kaliwat kanan sa mga leader na nandoon po sa long table, lahat ng mata nila ay parang nang uusig. Alam niyo po, hindi ko po alam kung anong aking gagawin. Pero meron pong sinasabi sa isipan ko ang Holy Spirit. Walang masama kung aaminin mo na lang para sa katahimikan ng lahat, para maging payapa na ang puso ng mga leader mo sa church. At huwag kang mag-alala, darating ang panahon na malalaman din nila ang katotohanan. Naiyak po ako sa aking naririnig, sa aking isipan, na para bang may binabasa ako sa aking isip na salita na inuutusan akong aminin na lang para sa katahimikan ng buong pamunuan ng aming church. Hindi po ako umimik, mga kaibigan. Hindi ko rin po sinabing upo. Kundi hindi po ako umimik. Wala pong lumabas ng salita sa aking bibig. At ang sabi nila, yung hindi ko pag-imik, ang ibig sabihin nun ay totoo na ginawa ko. Para bang yung sagot na, I don't know, maybe, it means yes daw yun. Wala po akong masabi Kasi ang pakiramdam ko parang nalusaw ako. Alam niyo po yung baguhan ka na worker sa church? Tapos lahat ng mata at lahat ng kamay naka-pinpoint sa'yo. Na para bang binitay ka na, binitin ka na, pinatay ka pa. Na para kang ilaw na kasisindi mo lang ng ilaw tapos hinipan mo na ng malakas patay. Parang yun po ang naramdaman ko nung time na yon. Tapos, so natapos po yung meeting, nagalit po sa akin, lalo na yung tatay nung isang kabataan na siya po ang worship leader. Tapos, nung time po na yon ay ako po ay nasa ministry ng Warrior Intercessor ng WIN. Tapos, doon ko po nalaman na yung mismo na leader ng aming tagapanalangin, dahil nasa Warrior Intercessor nga po ang ministry, ang unang-unang ministry ko, ay siya po pala ang tumawa at parang nilait yung worship leader na yung time na yun ay parang high school pa lang yung batang yun o first year college. At hindi ko po alam kung bakit po napunta na ako po ang itinuro, at inamin po sa akin na siya po ang tumawa at totohanan naman ng iba naming mga kasamahan sa WIN. Nag-isip akong mabuti, tapos yung parang bilas ng tatay ng batang worship leader ay nagkataon po na nagkausap kami ng masinsinan, kasi sabi niya parang hindi ako maniwala, Sister Rayleigh, na ikaw ang gumawa nun. Tapos doon ko po inamin, kasi po sabi ko, meron pong nagdikta sa isip ko na aminin mo na lang para matapos na, para maibsa na ang sama ng kalooban, lalo na nung bata na nakaramdam ng hiya dahil napagtawanan siya, baka hindi na siya makatayo muli sa pulpito, Kaya sabi ko doon sa kuya na yun, na worker din, kuya, sa akin po walang nawala, kahit inamin ko na hindi ko ginawa. Aywan ko lang po kung may mawala doon sa mga nagturo ng mga kamay sa akin, na para bang siguradong sigurado sila sa kanilang paghusga sa akin na ako ang gumawa. At sinabi ko na po yung katotohanan na ang tumawa pala yung aming leader sa WIN, sa Warrior Intercessor, at namangha yung matanda na leader na gano'n naman pala. Ikausapin natin uli sina pastor at ang buong
kapulungan ng mga matataas na leader ng church. Sabi ko hindi na po kasi unang-una nasaktan na nila ako, naipahiya na nila ako, nahusgahan na nila ako. So hindi ko po kailangan ang sorry nila. Pinatawad ko na po sila at alam po ng Diyos yun. So yun, dumating na po ang punto na nalaman na po ng lahat sa church na hindi pala ako ang gumawa. Kahit man mag-sorry sila, nakapanakit na rin sila. Pero yun lang po ang maganda mga kaibigan. Kahit hindi ko pa po masyadong naunawaan ang salita ng Diyos na mga panahon yun ay madali po ako nagpatawad. At yun po ang simula na lalong tumapang po yung aking puso na gawin yung mga bagay ng pananalangin. Kaya nga po isa po ako doon sa tinawag ng Panginoon. Tawag po ng ating mga kasamahan sa WIN ay talagang warrior ako ng Panginoon. Hindi naman po. Kumbaga may iba-iba po kasing gift na binibigay ang Diyos sa atin. Kaya lang mga kaibigan, si Nehemiah, kahit gaano nakatindi ang pang-uusig sa kanya, pananakot, panlilibak, paninira, pero si Nehemiah hindi nawala o hindi nasiraan ng loob. So, ganun din po sa buhay natin. Ako po bilang nakaranas din bilang worker sa isang malaking church, kilalang church, ay talagang doon din po ako lumago sa gitna ng mga persecution. Kasi alam niyo mga kaibigan, sa loob ng church, hindi po yung mga attendees ang kalaban natin, kundi yung mga kapwa Kristiyano natin, lalo na yung mga leader natin na hindi rin nag-iisip ng malawak, kundi agad-agad ay humuhusga. Siyempre tatay yun, nasaktan siya kasi anak niya yung kesyo pinagtawanan ko, pero bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat atin ding sinasaalang-alang at lawakan natin ang ating kaisipan at pangunawa bago natin husgahan ang isang kapatid na nagsisimula pa lang na maglingkod sa Diyos. Dapat yung mga leader ay sila ang magpakita ng tama at kalakasan. So yun mga kaibigan, sa aking buhay Kristiyano ay marami na po akong pinagdaanan. Ang hirap kapag mga leader sa church ang humusga sa iyo. Parang ayaw mo nang magpatuloy sa pagsamba, ayaw mo nang magpatuloy sa pag-attend sa simbahan, pero hindi naman tao ang ating sinasamba, hindi naman tao ang ating tagapagligtas, hindi naman ang mga tao mapanghusga ang tutulong sa atin, kundi walang iba ang ating Panginoon. Kaya wag po tayong magpa-distract mga kaibigan. Huwag po nating tignan yung mga distraction, huwag po tayong paapekto doon. Nakikita po natin, naririnig, nararamdaman natin ang mga distraction. Pero manalangin po tayo para hindi po tayo maapektuhan gaya po ni Nehemiah. Kaya ito po si Nehemiah sa isang napakagandang example po ito sa buhay nating lahat dahil naroon ang kanyang malawak na pangunawa at kaalaman mula sa ating Panginoon. Kaya yun mga kaibigan, masaya lang tayo kapag tayo po ay tagumpay. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pumasok tayo dito sa loob. Pumasok ako dito sa loob. 3 beses po ako nagsimula. Ngunit andun ang distraction. Pero alam niyo po ba, mula nang pumasok ako dito, huminto uli yung mga kantahan sa paligid. At si Lolo Dudong ay hindi na dumaan-daan. Nandoon siguro sa court, doon nagpahangin. Dala-dala ang kanyang bike. Kaya tagumpay po tayo ngayong hapon mga kaibigan. Alam niyo po ba, mula pa kaninang umaga, nakailang bisis na ako mag-attempt na magsimula na magbasa. Pero grabe po, para pong nakasalang tayo sa lugar na sobrang maingay. Kung ano-ano po mga distraction ang ating naririnig at ingay sa kapaligiran. Magpaganon pa man, purihin po ang ating Diyos, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, purihin ang ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin, sambahin ang ating Diyos na siyang nagmahal, ang unang umibig sa atin, ang unang nagturo sa atin ng pag-ibig na totoo. Purihin ang Panginoon sa kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko,
Mga kaibigan ko dito po sa aking YouTube channel, magpatuloy lang po tayo. Straight lang po tayo, focus lang po tayo sa Panginoon, focus tayo sa ating ginagawa. Huwag nating titignan ang mga paligid natin, kung ano man ang nais nilang gawin sa atin. Manalangin lang tayo hanggat kasama natin ang Panginoon. Hindi po niya tayo magagapi ng kaaway. Kaya muli, hanggang dito po ang ating pagbabasa at sa araw ng bukas, loobin ng Panginoon na makapagpatuloy po tayo. At salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay na patuloy na nakikinig dito po sa aking YouTube channel. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Ganon din ang ating buong sambahayan at tayong lahat ay ligtas at uuwi tayong lahat doon sa kaharian ng ating Panginoon sa kalangitan. In Jesus' name, Amen.